Purihin ang Panginoon! Brothers and sisters, let's take a reading from the Gospel of Luke, chapter 18, verses 9 to 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasan linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit. Kundi dinadagukang ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit, hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. All hail King Jesus!
Brothers and sisters, I have good news for you. According to the Gospel of Luke, chapter 18, verses 13 to 14, and I quote, "But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, 'God, have mercy on me, a sinner.' I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Di man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukang ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sabagkat ang sinumang nagpapakababa ay itataas, at ang nagpapakataas ay ibababa." Purihin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Gusto niyo ng kwento? Di ba usong ngayon ang Stations of the Cross? So, meron isang nagsi-Station of the Cross. Pumunta siya ng isang chapel.
So yung ginawa niya, pumunta siya sa dulo. Tapos yung isang lalaki dito sa dulo. Yung isang lalaki nagtataka. Ba't kaya parang nawawala itong nagsistations of the cross? Yan pala, pabalik-balik siya. Sumisigaw siya. Natutuwa siya. Ba't kaya natutuwa si Kristo nga nagsasuffer, namamatay. Ayan pala, baliktad. Yung isang lalaki, from station 14 to station 1, lumalakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. And brothers and sisters, totoo yung sinasabi na ang mga nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Just tulad ng na-share ko, bawal tayo maging mayabang lahat. Dapat tayo makumbaba dahil ang itataas sa atin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, no further ado, brothers and sisters, tawagan na natin ang ating punong lingkod, Brother Mike Velarde. Kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayroon pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, mayabang, kalooban, maginhawa, at magmamahal. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Mataman matanggal, lagi ko'y magkaiba. Pag nalilipan ang nagsalita, sasabihin kong ikaw ay bakit sa'yo. Happy and prosperous talaga. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkaya siya na isang kanya'y nagbigay, siksik-likling ang buhay. Pagsiya siya na isinurusong ng tiyaga, happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako ay marangal
ng Panginoon. Tasan yung dalawang kamay. Sabihin nyo, prayer power. Gusto nyong magkaroon ng kapangyarihan ng ating mga panalangin? Para lahat ng inyong kailangan ay dumating? Okay, bago tayo magpatuloy, March 28, next Saturday, will be our annual Walk of Faith. Taonang paglalakbay natin mula doon sa PICC patungo dito sa Ampel City. March 28. Sinong sasama? Dress code, white. And bring your rosaries. Kayo ba'y naniniwalang may himala sa rosaryo? Okay, taas nyo ang inyong mga rosaryo. Prayer requests, Agua Belina, Heaven's Barbecue, at lahat ng inyong ibig pagpalain ng Panginoon. Sabi sa unang Korinto, unang kabanata, talatang 27 at sumusunod, pinipili ng Diyos ang mga bagay na maliliit, mahihina, mga bagay na sa tingin ng mundong ito ay walang halaga upang sa pamagitan ng maliliit na sangkap na ito tulad ng tubig, tulad ng sandwiches, tulad ng rosaryo, at lahat na ating itinataas ay makita ng sanlibutan na may Diyos na naghihimala sa ating kalagitnaan. Sabihin niyo, Panginoon, ng mga himala, may likha ng langit at lupa. Sa dakong ito, alam po naming na lahat na nakarating dito ay pinaghihimalaan mo. Kaya ngayong gabi, kami po ay nananalig at nanampalataya na susundan niyo po muli ng tanda, himala, at kababalaghan ang aming mga dalangin, awitan, palakpakan, sigawan sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, sa bilang kung tatlo, ang unang gagawin nyo, sisigaw kayo ng 3 ulit ng himala, 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 akin ito. Sabihin nyo nga. Okay, taasang yung 2 kamay. 1, 2, 3. Okay, sa bilang kung 3, yuyuko kayo ng 4 na ulit at sasabihin yung salitang TY, 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 TY. Narinig niyo yun? Okay, tandaan niyan sapagkat sa pamagitan po ng 4 na TY ngayong gabi, magbabago ang ating buhay. Handa na ba kayo? 1, 2, 3. Okay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, makakaupo na po kayo. At ako po ay may magandang balitang mabahagi sa inyo. Kayo ba'y naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin? Gusto niyo muna ng isang patotoo? Noong araw ng Huwebes, ako po ay may isang panauhin. Kakilala ko siya mga 35 years ago. Isa po siyang may pangalan sa ating lipunan. At nakasama ko sila, sabi niya, nung ako po ay nagpo-produce pa ng pelikula. Ako po ay isang producer ng pelikula. Kaya gusto sa inyo mag-artista, pwedeng mag-apply ngayon.
So anyway, nagkita kami sapagkat may ibig siyang bilhin sa akin. Gusto niyang bilhin ang lahat ng lupa ko. Gusto niyo? Ayaw niyo. And anyway, sabi niya, ang unang sinabi niya sa akin, sound daw, sound. Sound. At saka yung inyong feedback sa crowd nga pala ng microphone, ayusin nyo sapagkat sa playback sa radio, di ko naririnig ang crowd response. So anyway, nang pumasok sa tanggapan, hindi siya makakibo. Siya po ay isang magandang babae. Hello? Lahat na hindi nakaririnig, sumigaw ng amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Isigaw niya ang salitang tiway. So, she is just my age. Pareho lang kami, almost 76. Nang magkita kami, namukhang ko agad siya. Subalit siya ay hindi makakibo, nakatitig sa akin. Ang sabi niya sa akin, ikaw ba talaga si Mike Villarding producer ng pelikula? Sabi ko, ako nga, noon pa yun. Ang sabi niya sa akin, nag-meet na po tayo 35 years ago. Wika niya sa akin. O ngayon kako, anong pinagtataka mo? Ang ipinagtataka ko, bakit ganyan ka pa rin? 35 years ago, ganyan ka na, ngayon ganyan ka pa rin. Well, anyway, mayroon siyang patotoo at sabi niya, na ako niya ay anyayahan dito, nitong aking mga kasamahan, ako niya ay laking pasalamat sapagkat ibig ko talagang magpa-pray over sa iyo. Ako, bakit anong sakit mo? Di ba niya, ako'y noon may sakit na sa puso. At ako niya, a few years ago, ay inatake. Inatake na at pagdating ko sa hospital, ako po ay patay na. Subalit, bago niya ako umalis ng bahay, ang una ko na niya dinampot ay ang aking rosaryo. Hawak ng aking kamay, ang aking rosaryo, at iyon ang aking pinanghawakan na sana iligtas ako ng Panginoon, tulungan ako ng mga santo at ng Inang Berhen na ipanalangin, hanggang sa ako'y nawala na ng malay. At wika niya, alam kong ako'y namatay na sapagkat nakita ko yung aking mga anak, ang aking mister, doon sa kwarto, at nakita ko rin ang aking katawan. Humiwalay na ako sa aking katawan. Subalit, mayroon isa niyang mama na nakaputi na ang sabi sa akin, bumalik ka. Kaya sa kinagulat ng kanyang mga doktor, noong palang wala na siya, pilit binubuksan yung kanyang kamay para kunin ang rosaryo. Ang ipinagtataka ng lahat sapagkat kahit anong lakas ang gamitin nila, hindi mabuksan ang kanyang kamay. Hanggang sa nagulat na lang sila dahil siya ay biglang dumilat at tinawag niya isa-isa ang kanyang mga anak. In other words, nagkaroon na siya ng near-death experience. It's almost the same. Ang nakukwento ng mga taong humihiwalay na sa katawan, medically dead already, ang una ay ang kanilang katawan at ang mga taong nasa paligid nila. Ang inasahan ng mga doktor, sa ganong pangyayari, magkakaroon siya ng damage. Either sa isipan, whatever it is. So, ba't ang pinagtataka, walang damage na nangyari sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos.
kung bakit rosaryo agad ang naikwento niya sa akin na hindi pa naman niya nalalaman ang ating ginagawa dito ngayon, iyan ang aking pinagtatakhan. Now, brothers and sisters, sabi sa isang bahagi ng kasulatan, kung kayong tao na may nguso, may bibig, may tinig, ay tumigil sa pagpupuri sa akin, mga bato ang magpupuri sa Diyos. Mga bato ang magpupuri sa Diyos. So brothers and sisters, last 2 Saturdays, ang atin tinatalakay ay tungkol po sa pananalangin, about prayer. Gaano kahalaga ang panalangin? Ang unang hakbang para tayo ay manatiling tapat sa ating pananalig at panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para sa Kanyang muling pagbabalik na hindi natin alam kung kailan, pero sa isang kisap mata, maaring mangyari. Ang wika niya ay manalangin lagi. Manalangin lagi. Bakit? Ano bang mayroon ang panalangin? Anong mayroon ang panalangin? Ha? What kind of power? Anong uri ng kapangyarihan mayroon ang panalangin? Alam niyo ba na ang kapangyarihan ng panalangin pwedeng magbuhay ng patay? Pwedeng magbago ng takbo ng buhay? Yung mahirap, pwedeng yumaman. Yung mahina, pwedeng lumakas. Yung matanda, pwedeng maging bata. Amen ba? Sa pamagitan ng panalangin. Sa ating pag-aaral sa panalangin, sa Ebanghelyo natin ngayon, and for that matter, yung Ebanghelyo ngayon ay karugtong punong Ebanghelyo noong mga nakaraang Sabado tungkol sa pananalangin din. Na itinuro ng Jesucristo na manalangin lagi. Ito ang kasunod. May dalawang tao ang pumasok sa templo at sabay na nalangin. Yung isa Pariseo, maalam sa kasulatan, may pinag-aralan, mataas ang katungkulan sa lipunan at sa iglesia. Samantalang yung isa ay isang tinatawag na publikano o taong nabubuhay sa kasalanan. Sabay sila nanalangin. Yung Pariseo, ganito po ang takbo ng panalangin. Nagpasalamat po siya sa Panginoon. Bakit siya nagpasalamat? Sapagkat wika niya, hindi ako tulad ng iba na mga magnanakaw, mga kalunya, sinungaling, etc. Tulad niya ng isang mama doon sa kabila. Ako niya ay 2 ulit na nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. In other words, very religious. At ako niya ay walang paltos na nagbibigay ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Ang tanong ko ay, kinalugdan ba ng Diyos yung panalangin yon? Ulitin ko, kinalugdan ba ng Diyos yung panalangin yon? Totoo naman yung sinasabi niya. Totoo naman yung sinasabi niya. Hindi siya magnanakaw, hindi siya nangangalunya, hindi siya sinungaling, nag-aayon sa 2 ulit sa linggo ayon sa nasusulat sa kautusan, at nag-iibigay ng ikapo ng walang paltos. Totoo lahat yun. Subalit, bakit hindi kinalugdan ng Diyos? So may panalangin hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito po ang una kong
tatalakayin bago ko ibahagi sa inyo ang mahiwagang tiway. 4 na mahiwagang tiway sa likod ng kapangyarihan ng panalangin. Sabihin niyo tiway. Ano ibig sabihin tiway? Ha? Thank you. Ay, ito ang sinabi ng Pariseo. I thank God because I am not like the others who are robbers, who are adulterers, etc. I fast twice a week, and I always give regularly my tithes and offerings. Totoo ang sinasabi niya lahat. At iyon po ay naaayon sa kautusan ang kanyang ginagawa. Ang tanong ko ay, bakit hindi siya kinalugdan? Ganito po yan. Kapag tayo po ay may ginagawang mabuti para masunod natin ang kalooban ng Diyos, nagbibigay tayo ng ikapo, nag-aayono tayo, nagdarasal tayo, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nagsisinungaling, naglilingkod tayo ng walang patlang sa Panginoon. Wag na wag nating sasabihin sa ating panalangin, Lord, wala akong absent sa gawain. Lord, kahit po ko may sakit, umaawit po ko sa iyo. Lord, kahit po ko walang almusalan, nagtutugtog po ko sa iyo. Lord, kahit wala akong pamasahe, dumadulo po ko sa ating pagtitipon. Hindi kalugod-lugod sa Diyos ang ganong mga panalangin. Bakit? Sinusumbatan natin siya. Yan ay isang panunumbat. Sabi sa Biblia, ang lahat na mabuting ginagawa natin, huwag nating ihahayag kanino man. Hayaan natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat niyan. Amen ba? Samantalang yung publikano, hiyang-hiya, ni hindi makalingon sa kanan, hindi makalingon sa kaliwa, hindi makatingala sa langit, nakayuko at dinagadagukan ang kanyang dibdib. Dagukan yung dibdib nyo. Dagukan yung dibdib nyo. Dinadagukan ang kanyang dibdib. At anong sinasabi niya? Lord, have mercy on me, a sinner. Sabihin nyo nga. Ang ganyang panalangin, ang kinalulugdan ng Diyos. Pag-amin na siya ay isang makasalanan. Sapagkat ayon sa kasulatan, walang sino mang hindi nagkasala. Lahat ay makasalanan. For everyone falls short of the glory of God. For all of us have sinned. So, ang unang pagharap natin sa Diyos, hindi ko pwedeng pagyaman ng Panginoon. Kung sasabihin ko, Lord, kung ako may sakit, pagaligin mo ko. Dahil napagod po ko doon sa entablado. Hindi po yun. Hindi po yun. Kung ako po ay pumapatong ng kamay sa mga may sakit na pong may pila, simple po ang aking panalangin. Kaya mabilis po ang aking patong ng kamay. Have mercy on him. Have mercy on her. Kahabagan mo po, Panginoon, ang kapatid kong ito. Sapagkat sa habag ng Diyos, lahat ng kailangan mo ibibigay. Dahil sa habag ng Panginoon. And for that matter, the mercy of God never run short. Hindi nagkukulang ang habag ng Diyos. Tayong lahat ay naririto sapagkat kinahabagan tayo ng Panginoon. Nagising tayo kaninang umaga sapagkat kinahabagan tayo ng Panginoon. Nakakasigaw tayo ng amen na malakas
sapagkat dumating ang habag ng Diyos sa atin. Amen ba? Now, brothers and sisters, ang panalangin ay isang mahalagang utos. Isang mahalagang utos ng Diyos sa ating ikabubuti. Baka hindi natin alam, ang panalangin ay isang mahalagang utos sa ating ikabubuti. Sabi sa aklat ni Santiago, San Santiago, you receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap sapagkat hindi ka humihingi. Humingi ka man, hindi mo rin tatanggapin sapagkat ang hinihingi mo ay hindi ang iyong kailangan, kundi para sa inyong kalayawan. Naririnig yun? So, TY, sabihin nyo, TY means T. Apat na TY ang aking babahagi sa inyo sa likod ng panalangin hindi mapapahindian ng Diyos. Panalangin ipinangako ng Diyos na kanyang agad-agad tutugunin. Kung may sakit, ang nananalangin, pagagalingin. Kung nagugutom ang nananalangin, bubusugin. Kung baon sa utang ang nananalangin, babayaran ang kanyang utang. Amen? Gusto nyo ng mabuting balita? Yung aking kahilingan mabayaran aking mga utang, bayad na po. Kaya makakapanatili tayo sa dakong ito. Hanggat loloobin ng Panginoon na dito sa dakong ito, siya ay ating kakatagpuin. At lahat ng taong darating sa dakong ito, pagpapalain ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Brothers and sisters, hahanguin ko po ang mabuting balitang ito sa Ebanghelyo ngayon at sa ikalawang Kronika, Kabanatang 7, mulang unang talata hanggang talatang 14. Pakinggan po natin ang nasusulat tungkol sa ibabahagi ko sa inyong TY. Sabihin nyo TY. 2 Chronicles chapter 7, Kings and Chronicles. To Chronicles chapter 7, nawala na. Hallelujah. O, 2 Kings ito, hindi to Chronicles. Nawala yung aking tanda. Okay. 2 Chronicles chapter 7, unahin natin verses 11 to 14. 11 to 15. It says, when Solomon had finished the temple of the Lord and the royal palace, and had succeeded in carrying out all he had in mind to do in the temple of the Lord and in his own palace, the Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices.
When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now, my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nang matapos na ni Solomon, na Haring Solomon ang pagpapagawa ng templo ng Panginoon, after so many years, at sa kanyang palasyo, inialay po niya yon sa pamagitan ng isang panalangin. At isang gabi, ang Diyos na nagpakita kay Solomon nang siya'y bata pa, ng unang hirangin ng Diyos, at nagsabing, humingi ka ng ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At ang hiningi naman ni Solomon ay isang bagay na kinalog na ng Diyos. Ano ang hiningi ni Solomon? Karunungan. A wise and discerning heart. Nalugod ang Panginoon at ang sabi ng Panginoon, sapagkat yan hiningi mo at hindi ang kamatayan ng mga kaaway mo o kayamanan, ibibigay ko sa iyong karunungang walang kapantay, ngayon at kailanman. At maliban doon, ibibigay ko pa sa iyo ang hindi mo hiningi, kayamanang walang kapantay at mahabang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, when Solomon became a king, he was just a boy. At ang sabi niya sa Diyos, wala po kong nalalaman. Ginawa mo kong hari sa ganitong kaharian napakarami, wala kong alam. Paano ba yun? So ang sabi ng Diyos, humingi ka ng ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Ano ang ipinakita ni Solomon sa ganong pagkakataon? After na siya po ay mahirang at makoronahan na hari, pwede na siyang maghari-harian. Subalit hindi niya ginawa yon. Inamin niya sa harapan ng Diyos ang kanyang kalagayan na wala siyang nalalaman. Wala siyang kakayahan kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng kakayahan na nauukol sa isang hari na mamamahala ng malaking kaharian. Ano ang ipinakita at ano ang nakita ng Panginoon kay Solomon? Kababaang loob. Kababaang loob. Naghari si Solomon sa Israel ng mahabang panahon na taglay ang kababaang loob. Kaya po, ang lahat na kahilingan ni Solomon ay ipinagkaloob ng Diyos at dinadagdagan pa. Yung hindi hinihingi ni Solomon, ibinibigay pa sa kanya. The first secret to prayer power is humility. Humility. Narinig niyo yun? That is the first TY. Iyan po ang unang TY. Ang TY po ay ngayon lang gabi sa akin iniudyok ng Panginoon. Naghahanap po ako ng tema ngayong gabi na madaling tandaan na hindi pa natin narinig. So kako, ano ang nasa lihim ng panalangin hindi matanggihan ng Diyos? So ang unang lihim ay humility. Sabi sa Biblia, humility and the fear of the Lord brings wealth and honor. Ang kababaang loob at takot kay Yahweh ay nagbibigay ng kayamanan at karangalan
sa isang taong mababa ang kalooban. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, humility. TY. Ulitin nyo. TY. Ngayon, binigay ng Panginoong Kristo ang isang talinghaga sa dalawang nanalangin. Parehas pumasok sa templo. Ang isa ay may katungkulan, maalam sa kasulatan at kautusan, ang isang Pariseo. So maaring ipaglabang at talagang ipinagyabang niya ang lahat na mayroon siya. Sabi sa Biblia, hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong isang mayabang. Bakit? Wala tayong dapat ipagyabang sa Diyos. Ang lahat na mayroon tayo galing sa Kanya. Ang lahat na mayroon tayo galing sa Kanya. At kung anong wala sa atin, maibibigay niya. Maibibigay niya. So sabi sa ikalawang kronika, ito po ang naririnig natin lagi sa himpilang ito ng DWXI. Ang sabi ng Diyos, maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako. Talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. See? Ang sabi doon, kung magpakumbaba, manalangin. In other words, makasalanan itong lalapit sa Panginoon. May mga taong ayaw manalangin sapagkat ang isip nila, wala naman silang kailangan sa Diyos. Nasa kanila na ang lahat. Bakit pa ako mananalangin? Utos ng Diyos yan. Kung ikaw ay kumikilalang may Diyos at ang lahat ng iyong kailangan mula sa hininga ay galing sa Diyos, nararapat lamang na manalangin ka sa Diyos. May kailangan sa wala. May karamdaman sa wala. Sabi sa sulat ni Santiago, Kabanatang 5, kung may tiisin ang sirman sa inyo, manalangin siya. Kung wala naman siyang tiisin, wala siyang suliranin, masaya siya. Sapagkat nasa kanyang lahat, anong utos? Magpuri siya sa Diyos. Magpuri siya sa Diyos. May problema, walang problema, may sakit, walang may sakit. Mayaman o mahirap, sa bawat sandali, magpuri ka sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Ang pananalangin ay hindi sa oras lang ng pangailangan. Lalo na dapat sa oras ng kasaganaan, huwag nating kakalimutang purihin at sambahin ang ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So sandaling tayo ay magpakumbaba, ang pananalangin isang puntanda ng kababaang loob. Submitting ourselves to the Almighty God, whoever you are. Whether you're president of a republic, a cardinal, a bishop, rich or poor, young or old, you are commanded to humble yourself before the Lord in prayer. Amen? Pag hindi mo ginawa ito, anong sabi? Ang nagpapakataas ay ibabagsak. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas. May palatandaan po ang taong may bababa ang kalooban.
Tatlong salita. Ang taong mababa ang kalooban, kahit mataas ang kanyang tungkulin, uutusan ang kanyang utusan, katulong o alipin, hindi ba sinasabing, kunin mo yan. Dalhin mo dito. Ang sinasabi niya ay, please, get that and bring it to me. Please, do this for me. Please, iginagalang ng taong mababa ang kalooban ang sinuman na kanyang kaharap. Mababa o mataas ang katungkulan. Iyan ang unang lingwahe ng mababang kalooban. The word, please. Sabi niyo, please. Ngayon, bihira nating marinig yan. Totoo hindi? Bihira nating marinig yan, please. Basta marinig mo yan, kunin mo yan. Halik ka. Sagutin mo yan. Gawin mo ito. Totoo hindi? Lalo sinasabi niyo sa mister niyo, kunin mo yan. Gawin mo ito. Diba? Hallelujah. Ha? Para tayong commander-in-chief. Hindi. Ang taong may takot sa Diyos at taglay ang mababang kalooban, hindi po nawawala ang salitang please. Sabi niyo, please. Sabi mo sa katabi mo, please be quiet. Ulitin niyo nga. Okay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. The second word is, sa taong mababang kalooban, ay ano? Tiway. Tiway. Pagkatapos na may nagawa ang kapwa mo sa'yo, sino man siya, pwede bang sabihin nyo, thank you? Sabi mo, thank you. Ulitin nyo. Sabi sa kasulatan, give thanks in all circumstances. Ipagpasalamat natin ang lahat ng pangyayari sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Tasa kamay nyo. At ang pangatlong mahalagang salita na maririnig mo sa taong mababang kalooban ay ano? I'm sorry. I'm sorry. Kapag may nagawang mali, hindi na po pinangangatwiran, hindi na po naninindigan. Kapag nagkulang ka sa iyong tungkulin, hindi ka na mangangatwiran, hindi ka mananindigan, ang sasabihin mo lang, I'm sorry. Tapos na ang boxing kapag iyan ay sinabi mo. Amen ba? Pag kayo ay nag-away ng Mrs. at Mr. nyo, bago lumubog ang araw, the simplest way to say is, I'm sorry. Sabihin nyo, I'm sorry. Pag sinabi sa I'm sorry, anong isasagot mo? Tiway. Tiway. Thank you. Kapag nagawa nyo yan, nakangiti ang Diyos sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So the first TY behind the power of our prayer is humility. The second TY is sino makakahula? Ha? We are talking about prayer, the power of prayer. The TYs behind the power of prayer. Sino sa inyo mayroong kahilingang matagal na hindi pa dumarating? Okay, lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Bibigyan ko ng isang patotoo. Ito po ay nakarating sa akin
sometime in 1987 or 1988. In the early days of this ministry, nandoon pa tayo sa PACC at saka Folk Arts Theater. May isa tayong kapatid na ayon sa kanyang patotoo, iniwan siya ng kanyang mister 19 years. Wala siyang alam. Yung kanyang dalawang anak, 19 years old na yung bunso. 20 na yung panganay. Mulang isilang yung kanyang bunso, basta umalis na lang yung kanyang mister, walang alam kung saan siya napunta. Patay ba o buhay? Hindi niya alam. Nasama siya sa El Shaddai at narinig niya ang tungkol sa panalangin. Ang tawag ko ngayon ay tiway. Ano yun? Ganito po yun. Ang sabi niya, nang marinig ko pang minsay, Brother Mike, tungkol sa panalangin walang humpay. Ginawa kong prayer request number 1. Every Sunday. Sunday pang ating gawain nun. Every Sunday, prayer request number 1. Lord, please bring home my husband if he's still alive. Or let me know if he has already died. January, February, March, April, May, June, July. Ilang buwan na yon? 7 months. Every week, prayer request number 1. Yung yun, tungkol sa mister niya. And before anniversary that year, August, pag uwi niya sa bahay, after the overnight, look kung sino ang inabutan niya. Kausap ng kanyang dalawang anak, yung kanyang mister na nawawala ng 19 na taon. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Isigaw nyo, tiway! Ulitin nyo. What does the second TY stands for? It stands for perseverance or continuity. Continuity. Pagpapatuloy. Tayong Pilipino, mahilag sa tinatawag na ningas pugon. Diba? Bigla. Bigla ang ningas. Bigla ang wala. Sa lahat ng bagay, ganyan tayo. Bagong announcement tungkol sa rosaryo, lahat may rosaryo. Lahat nagro-rosaryo. Pagkaraan ng ilang linggo, isa-isa nang nawawalan ng rosaryo. Kaya kapag narating ko dito, ang unang tinitinan ko yung ating mga choir. Sa entablado, pinapopokus ko sa camera. Tinitinan ko ang kanilang mga dibdib. Di ba magandang tingnan na mayroon silang garland na rosaryo? Kayo. Ang pananalangin, sabi ng Panginoon, hindi pa minsan-minsan. Tuloy. Huwag tayong manghihinawa. Sapagkat sa pamagitan ng ating kakulitan, ang Diyos tiyak tutugunin ang ating panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. May mga nanalangin. Magkaanak. Si Abraham nanalangin din na magkaanak. Pero nung tumatanda na, tumigil na sa pananalangin. Yung balo, ayun, isang tinutuluyan ni Eliseo, Propeta Eliseo, na mag-asawang matanda na walang anak, naghanda siya ng kwartong tutuluyan ni Eliseo tuwing pupunta sa bayan nila.
Sa kagandahang loob ng Lord Diyos, sabi ni Eliseo, anong may gaganti natin sa kagabutihan ng babaeng ito? So pinatawag niya, tinanong niya kung kailangan. Ang sabi ng babae, wala na po kaming kailangan. So inalam ni Eliseo, ano ang kulang ng babaeng yan? Ang sabi niyang katuling si Gehazi, wala pong anak. So pinatawag uli. At ang sabi niya, sa 1 taon, pagbalik ko, may anak ka ng lalaki. Anong sabi ng babae? Lingkod ng Diyos. Huwag niyo po kong paasahin. Tumigil na po kami sa kahihingi ng Diyos. Mataas kahihingi ng anak sa Diyos. Hindi kami pinagbigyan. Kaya huwag mo akong paasahin sa wala. Bakit ganun ang attitude niya? Tumigil na siya. Bakit? Wala siyang paniniwala na magagawa ng Diyos na bigyan siya ng anak. Amen? Subalit, sapagkat sinabi ng lingkod ng Diyos, bagamat hindi siya sumang-ayon, pagbalik ni Eliseo after 1 year, may anak ng isang lalaki yung matandang yun. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So binigyan sila ng pansokris kay mga lagad ng Haga ng itungkol sa isang balo na balik ng balik sa isang huwis na walang takot sa Diyos, humihingi ng katarungan sa Kanya. Ano ang sabi ng huwis? Finally, na walang takot sa Diyos. Bagamat ako man ay walang takot sa Diyos, dahil sa kababalik ng balong ito, kahingi sa akin araw-araw, araw-gabi ng katarungan, ibibigay ko na ang hinihingi sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, kung yung huwis na yon, na walang takot sa Diyos, ay ibinigay yung kahilingan ng balong yon, kayo pa kaya? Ang Diyos pa kaya ang inyong Ama na hindi sa inyo ibigay ang lahat ng inyong kailangan? Anong kailangan natin? Para magkaroon ng pakpak at kapangyarihan at ang panalangin? Continuity. Continuity or perseverance. Tuloy-tuloy. Paglilingkod na tuloy-tuloy. Palakpak na tuloy-tuloy. Sigaw na tuloy-tuloy. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Alam nyo ba, ng ating palakpakan ay isang ori ng pananalangin? Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nasusulat po yan. So, wala kang masabi sa panalangin, palakpakan mo ang Diyos. Amen? Wala kang alam na awitin. Lumikha ka ng awit. Gumawa ka ng sarili mong awit. Para papurihan at pasalamatan ng Diyos. Andiyan pa ba kayo? Sabi nyo, tiway. Ilang tiway na tayo? Dalawa. Brothers and sisters, may pangatlong tiway at ito po'y nangyayaring sinusundan ng tanda, himala at kababalaghan ang gawain ito dahil sa tiway na ito. Dahil sa pangatlong tiway na ito. Ano ang pangatlong tiway na ito? Sino makakahula? The first tiway is humility. Kaysa. Hindi pagkakanya-kanya. Ito po ang taglay na kapangyarihan ng mga unang mananampalataya, mga alagad ni Kristo. Sila'y
laging sama-sama sa pananalangin. Sabi sa Acts chapter 2 verses 42 to 47, they devoted themselves to praying together, breaking bread together, worshiping God together, always together. Together again. Okay, taas ang kamay nyo. This unity, this TY, the third TY, is now popularly known in this ministry as 1 + 1 = 3. Power, power, power. Purihin ang Panginoon. Okay, sabihin nyo, TY. So, kung kayo po ay medyo tinatamad sa panalangin, sabihin nyo lang, TY. Lord, TY. 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 Nasundan nyo ba? Okay. In heaven, for where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. The Lord always brings me back to the rosary. Its origin, its purpose, its wisdom. Now, the rosary, as you know, is composed of several beads tied up together.
sinners and saints together, praying together. Is that biblical? Yes, I have shared it with you. For those who are calling this rosary as a repetitious prayer, you please listen to this again. Hebrews 12, verses 22 to 25. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of righteous men made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Narinig niyo yun? We have come together to the assembly of thousands of angels, joyfully worshiping God in heaven, and to the spirits of righteous men, like Peter, like John, like Matthew, like St. Augustine, etc., headed by Mary, the mother of Jesus. Habang tayo ay nagkakatipon, kasama natin sila. Kasama natin sila. Nung ibinahagi sa akin nung kakilala ko 35 years ago, yung rosaryong hawak niya ng setakin sa puso na hindi matanggal-tanggal ng mga doktor sa kanyang kamay nang siya po ay clinically dead na. What does it mean? Kahit na hindi ka pala manalangin, hawak mo lang yan. Dala mo lang yan. Nasa bulsa mo o nasa kwintas mo. Sa oras ng pangailangan, hawakan mo lang yan. Ang mga anghel sa langit ay nananalangin sa iyo. Ang inang berhen ay nananalangin sa iyo. Ang mga santo sa langit ay nananalangin para sa iyo. Together. The early Christians were always together. Nagkakaisa-isa. Isang damdamin, isang isipan. Pag sinabi ng mga lagad noon sa kanyang makasamahan, ang sigaw ng kanyang makasamahan agad, Amen. Amen. Kaya kapag sila ay nanalangin, nayayanig ang kanilang dakong pinananalinginan. Subukin niyong putulin ang rosaryo niyo. Do you think the power is there? The power of unity does not exist anymore. Ganyan din sa ating samahan. Sa inyong mga nakikinig na wala dito sa Ambel City ngayong gabi, wherever you are all over the world, may be changed anytime. Wala pong fixed tenure dito sa atin. Ako, I can be changed anytime. We don't know. Only God knows. But as long as we are together, ano man mangyari sa liputan ito, ano mang salot ang lumaganap sa liputan ito, ligtas kayo. Ligtas kayo. Tasan yung kamay. By the millions all over the world, somebody is praying for you. At certain times of the night, I am praying for you. When you wake up and pray,
we are together. We agree with each other. And my prayer is very short. Hindi ko marunong manalangin ng mahaba. Ito ang laging hiningi ko. Lord, have mercy on them. Kahabagan niyo po sila, sino man sila, saan man sila naroon. Umasa ako pinanalangin sa ganitong oras. Tugunin niyo sila. Tulungan niyo sila. Sino mang may hawak ng kanyang rosaryo, sa panalangin ito, aabutin ang kamay ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Panyo, rosaryo, tubig, sandwiches, anything na dalhin natin sa ating sama-samang panalangin, susundan ng tanda, himala at kababalaghan ng ating Diyos. That is the power of unity. God is pleased when His people praise together. When His people come together, worship together, eat together, always together. Ang tanong ay, paano tayo magiging together? Hindi nyo ba naisip yan? Paano tayo, Brother Mike, laging magkakaisa? Gusto niyo malaman? Mababali lang ang ating pagkakaisa, mawawasak lang ang ating pagsama-sama kapag tayo ay nagyabangan sa isa't isa. Kapag tayo ay nagyabangan sa isa't isa, tatandaan nyo, wala tayong pwede ipagyabang sa isa't isa, lalo na sa ating Diyos. Mananatili ang ating pagkakaisa kung tayo ay nananatiling mababa ang ating kalooban. Wala tayong ipagmamalaki. Ano mang tungkulin ibigay sa atin, salamat sa Diyos. Tinanggal tayo sa ating kung tungkulin, salamat sa Diyos. Bakit nagkaka-split ang mga gawain? Dahil sa personal na ambisyon. Wala tayong ambisyon dito. Iisa lang. Ang makarating tayo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. And finally, ang aking kadarama. Tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, sinalangin ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala
Purihin, purihin. Hindi bibigay ng Diyos. Naniwala ba kayo ng lahat? Matagal nyo ng kahilingan, darat na nyo sa bahay. Finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priest could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. When all the Israelites saw the fire coming down, and the glory of the Lord above the temple, they knelt on the pavement with their faces to the ground, faces before the Lord. And King Solomon offered a sacrifice of 22,000 head of cattle and 120,000 sheep and goats. So the king and all the people dedicated the temple of God. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Alam niyo ho, nang pinagagawa po ang templo, sinabi ng Haring Solomon, ng lahat, mahirap o mayaman, mag-alay. Yung mahirap na walang ginto, walang pilak, ang inialay nila ay balahibo ng kanilang makambing. Lahat may alay na dinala. Si Haring Solomon, kapag sumasamba sa Diyos, ang alay niya ay hindi lang isa, hindi lang ikapo. Narinig niyo sinasabi doon? 22,000 cattle, 120,000 sheep and goats. Ang alay niya. And according to the scriptures, as we go on the Old Testament, si Haring Solomon ruled Israel for 40 long years of peace and prosperity. Walang nagkulang sa kanila. Walang naghirap sa kanila. At hindi lang po ikapo ang binibigay sa templo ng mga tao noon, umaabot pa po sa 20%, 30%. Umaapaw ang biyaya. Dahil doon, sa panalangin ni Haring Solomon, bumaba ang Diyos sa kanilang kalagitnaan sa pamagitan ng puting usok at ng apoy. Ano pat hindi na nakikita ng bawat isa ang kanyang katabi dahil nababalot na sila ng tinatawag na glory of the Lord. Physically present with them. Why? First, they humbled themselves before the Lord. Yumuko sila. Kaya yung ating mga ginagawa dito, pinagtatawanan tayo, yung payoko-yoko natin yan. Kinalulugdan pala ng Diyos yan. Tayo kung yumuko, hanggang tuhod lang, sila dumapapa. Dumapa sa pavement. Sa aklat na mga gawa, may isang tao po doon. In Acts chapter 10 verses 1 to 4, it says, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment.
he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. And Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Ang mga panalangin mo niya at ang mga tulong na ibinibigay mo sa lahat ng nangangailangan araw-araw ay nakabitin sa harapan ng Diyos bilang paalala sa Kanya na anuman ang iyong hingin sa sandaling mga ilangan ka, ibibigay ng Diyos sa iyo. Tasa kamay niyo. Ibig sabihin, yung lahat ng ating kabutihang loob, yung ating tulong sa mga nangailangan, yung ating pagbibigay ng ikapo at ng mga handog sa templo, naroroon sa langit. Nakabitin sa kanyang harapan sa trono as a memorial or as a remembrance, as a reminder. Kaya laging sinasabi ko sa inyo, kapag nasunod natin ang 4 na tiway na ito, bontong hininga mo yan. Bontong hininga mo lang. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Kahit hindi po hinihingi, ibibigay na sa'yo. What is the 4th tiway? Generosity. Generosity. Pagiging bukas palad. Pagiging matulungin. Pagiging mapagbigay. Anong sabi ng Diyos? Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa iyo. Amen? Okay, sa kamay niya. Nangangahulugan po ito na kapag tayo ay pumupunta sa ganitong gawain, lalo na sa banal na misa, sa ating mga pagtitipon upang magpuri sa Diyos, sambahin siya, pakinggan ang kanyang mabuting balita, wag tayo basta nagbibigay ng prayer request na walang laman, na walang handog, wala kang maiwanang alaala sa Diyos. Natatandaan niyo yung balo na nagbigay ng kahuli-hulihang kusing na pinuri ng Panginoong Kristo? After that, nababasa pa ba natin yung balo na bumalik sa templo na nagbigay ng isang kusing? Wala na. Bakit? Buhat sa isang kusing, pinagyaman na siya ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tas sa kamay niya. Sasabihin niyo ito. Tiway. Ako'y mayaman na. Tiway. Ako'y magaling na. Tiway. Ako'y pupunta na. Saan? Kung saan nyo gustong pupunta? Gusto nyo Amerika? Gustong Canada? Gustong Australia? Kahit sa inyo gusto, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, tasa kamay. Sa kamay. Sabi niyo, Panginoon, ngayon ko lang naunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay, ang kahalagahan ng kababaang loob, ang kahalagahan ng
pagkakaisa, at pakikipag-isa. Ang kahalagahan ng patuloy na pananalangin ng walang humpay. Ngayon, sa ngalan ni Jesus, tiway. Sa ngalan ni Jesus, tiway ako. Sa ngalan ni Jesus, tiway tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo. Anong unang sasabihin mo? Tiway. Natatandaan niyo 4 na tiway. Anong unang tiway? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Pagtaglay natin ang 4 na yan, ano mang hingin nyo, darating. Unang sasabihin mo, tiway. 1 plus 1. Ano yung unang tiway? Sabi yung tungtong mo yun, tiway, humility. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, tiway, continuity. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Ang huli, ano sabihin nyo? Tiway, unity, and generosity. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Pag hindi matatandaan, basta tiway ka na lang, tiway. Pag may humingi sa'yo, tiway. Amen ba? 1 plus 1. 3 plus 3. Seven plus 7. Purihin ang Panginoon. O, tasa kamay. Tasa kamay. Okay. Pagtapong ko sa inyo, anong isisigaw nyo? Okay. Alam nyo, ang tiway, maraming kahulugan yan. Thank you. Amen ba? So, pagtapong ko sa inyo, sasabihin nyo, lahat na tiway, akin. God bless you all. Thank you.